ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. At good morning din sa mga sumusubaybay sa atin sa online live streaming ng misang ito, saan man kayong panig ng mundo nandoon. Mga minamahal kong kapatid, batay sa pag-aaral, ang isang bagong silang na sanggol mula 0 month hanggang 3 months ay nangangailangan ng 14 hanggang 17 oras ng pagtulog. 14 to 17 hours. Kaya mapapasin nyo yung mga bagong silang na sanggol, laging tulog. At gigising lang yan kapag tulog na ang kanyang parents. Di ba? Kung kailan natutulog ang magulang tsaka siya gising. At kapag ang bata ay sumapit sa gulang na 1 taon hanggang 2 o 3 taon, ang pagtulog niya ay tumatagal ng 16 na oras. So habang nadadagdagan ang edad ng tao, nababawasan naman ang haba ng kanyang tulog. Katulad natin, lalo na yung mga 65 years and above, minsan palad ng makatulog tayo ng 5 oras. Bakit po ganon? Bakit habang nadadagdagan ng taon ng ating buhay, mas lalong parang umiikli ang ating pagtulog? At kung minsan nangyayari, yung mga nasa 90, 95, 100 years old, wala naman silang ginagawa kundi matulog. Parang bumabalik sa pagkabata. Mahaba ang tulog nung sanggol, mahaba ang tulog nung matanda na. Pero in between, nagbabago. Well, sabi, ang isang dahilan ay edad. Kaya nga ho yung mga may edad, mas maikli ang tulog. Pero alam nyo, meron akong isang palagay. Meron akong isang posibleng paliwanag. Bakit mahaba ang tulog ng isang sanggol, samantalang mahikli ang tulog ng may ganap na isip, adult? Kasi yung pong sanggol, walang iniisip sa buhay. Walang mga pinagkakaabalahan. Wala siyang mga distractions. Kaya siya'y nakakatulog ng mahimbing. Samantalang tayo, marami tayong iniisip. Marami tayong inaalaala. Marami tayong problema. Kaya hindi tayo makatulog. Alam niyo si San Jose, sa ebanghelyong ating narinig, naharap din siya sa isang pagsubok. Meron siyang kasintahan, si Maria. Pero hindi pa sila nagsisiping at natagpuan niyang buntis ang kanyang girlfriend. Problema. Anong kanyang gagawin? Ayon sa batas ng mga Hudyo, si Maria ay dapat na patayin, batuhin hanggang sa mamatay, parusahan ng kamatayan. Pero mahal niya si Maria. Alam niyang may dahilan kung bakit nagkaganoon ang takbo ng kanyang buhay. So anong ginawa ni Jose? Nung nahaharap siya sa isang pagsubok, natulog. Natulog si Jose. At habang siya'y natutulog, siya'y nanaginip. At doon niya naunawaan kung ano
ang dahilan ng pagbubuntis ni Maria. At doon niya naunawaan ang plano ng Diyos. Natulog si Jose. Alam niyo, sa pagtulog na ito, ipinakikita ni Jose ang kanyang pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ipinakikita ni Jose ang kanyang pagtitiwala. Kaya tayo hindi makatulog ay sapagkat iniisip natin ang solusyon sa lahat ng ating problema. Kaya hindi tayo makatulog at isip tayo ng isip sapagkat nababagabag ang ating puso. Ang pagtulog ay tanda ng surrender. Ang pagtulog ay tanda ng pagtitiwala. Kaya alam nyo, kapag ako'y nagmimisa at nag-ohomili at may nakikita akong natutulog, sabi ko na lang sa sarili ko, ang laki ng tiwala nitong taong ito sa akin. Matulog. Magtiwala. Sapagkat kahit naman tayo manatiling gising, hindi lahat ng problema ay mabibigyan natin ng solusyon. Hindi lahat ng pagsubok ay mahahanap natin ng katugunan. Kahit manatili tayong gising, hindi lahat ng ating mga kinakaharap na pagsubok ay makakatagpo ng katugunan. Si San Jose, tinuturuan tayo ngayong umaga, magtiwala tayo sa Diyos, matulog. Kaya yung mga hindi makatulog, hindi ba? Sinasaksakan ng pampatulog para pumayapa ang kanyang kalooban. Ang matulog ay tanda ng paglalagay ng sarili sa kamay ng Diyos. Parang sinasabi natin, Lord, bahala ka na. When we sleep, we surrender ourselves. We trust in God's mercy. Pero mga minamahal kong kapatid, sabi sa Ebanghelyo, si Jose ay gumising. Hindi siya nanatiling tulog. Dahil kung may oras ng pagtulog, meron ding dapat oras ng paggising. Yung ibang tao, tulog lang ng tulog. Ayaw gumising. Ang paggising ay tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo, nang magising si Jose, mula sa kanyang mahimbing na pagtulog, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Marami po siguro sa atin nakumpila na, no? Marami sa inyo ang nakumpila na. Checkin nga ninyo, baka mamaya hindi pa kayo nakukumpilan. Kasi kung minsan dito sa katedral, nadidiscover lang na hindi sila nakumpilan dahil sila ikakasal. Kaya buwan-buwan may kinukumpilan ako dahil ikakasal. So, pakicheck nyo lang. Pag uwi nyo ng bahay, tanong nyo sa nanay nyo o tatay nyo, Nay, Tay, nakumpilan na ba ako? Hindi sapat na nabinyagan, dapat nakumpilan. So marami sa atin ang nakumpilan. Nung araw, ang obispo kapag nagkukumpil, bahagi ng pagkukumpil ay, sabi, sinasampal. No? Hindi ko matandaan kung ako'y nasampal na no? Kasi nung ako'y kumpilan, ay bata pa. Pero hindi naman talaga sampal. No? Pwede kong gawin yon. No, pag nagpakumpil kayo talagang sampal, no? Yung iikot talaga yung ulo nyo. Pero hindi, ito isang pagtapik. Noong araw,
tinatapik ng obispo ang pisngi ng kinukumpilan na para ba siyang ginigising. Hindi ba kapag ginigising natin ang isang tao, tinatapik natin, "Hoy, gising, gising." Pakitapik nyo nga yung katabi nyo, baka tulog na. No? Oh, gising. No? Tinatapik. Bakit ginagawa yun ng obispo sa isang taong kinumpilan? Para ipaalaala sa kanya, ngayon, simula na ng iyong misyon. Ngayon, tapos ka ng makumpilan, simula na ng iyong gawain na maging isang ganap na Kristiyano. Parang sinasabi sa isang kinumpilan, gising, nagsisimula na ang iyong misyon. Yan ang ginawa ni Jose. Gumising siya, hindi siya nanatiling tulog sapagkat meron siyang misyon. At yun ay walang iba kundi ang gawin ang gusto ng Diyos. Huwag tayong manatiling tulog. Huwag tayong tutulog-tulog. Gumising tayo at baguhin natin ang takbo ng mundo. Mga ginigili kong kapatid, may oras ng pagtulog, tanda ng pagtitiwala, at meron ding oras ng paggising, tanda ng pagsisimula ng misyon. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang